Good evening everyone. So I am Alterin Pelaro from Batch 4. So yung topic po ngayon ni Pastor Russell is all about ano nga ba ang requirements para makapasok sa kaharian ng Diyos. So ang scripture po na pinag-guide niya ngayong araw ay matatagpuan sa John 3 verse 5. So yung bago ko po mapanood yung videos is nung pagkabasa ko po sa title, yung una pong pumasok sa isip ko agad ay yung paano nga ba makakapasok sa ano nga bang requirements sa karingan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Syempre yung unang pumasok sa utak ko po ay hindi gumawa ng kasalanan, pero meron pa pala siyang deep meaning, no? Kumbaga, sabi dito ni Pastor Russell, ini-emphasize niya dito yung importance or yung significance ng pagpapa-water baptism. Kaya pala merong mga tao na nang papanganak po sila sa tubig dahil malaki pala yung kahulugan, dahil kay Lord mismo nagmula kay Kristo na dapat daw na ang bawat isa ay magpanganak sa tubig. So very important po pala yung water baptism. So meron po ditong tatlong teachings. Ang isa ay yung title niya, 3 views on born of water. The first one is born of waters refer to amniotic fluid, physical. Yun daw po yung physical na pagpapa-water baptism. Second one is born of water refers to water baptism ritual. Born of water refer to spiritual cleansing, spiritual. So yung pagpapa-water baptism po na hindi lang po siya all about na parang ilulublob ka lang dahil sa tubig tapos pagkaangat sa'yo parang bagong tao ka na. Hindi po. Meron po siyang proseso at tamang proseso para mas ma-execute ng tama rin yung pagpapa-water baptism. Pumapasok po doon yung syempre physical body na napapaptize, tapos syempre ritual and also the spiritual. So in that case po malaki yung ambag niya sa spiritual life natin, dahil isa nga to sa requirement para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, which is magpapabaptize tayo sa water upang syempre mas magkaroon tayo ng relasyon or deep love, deep relationship with our Lord. And meron tayong applications here na prepare yourself for baptism. So nire-require po tayo, or hindi naman actually nire-require, pero mas ginugusto ng Panginoon na magpapabaptize tayo sa water and ask God for forgiveness and cleansing. Tapos third one is offer yourself as a clean instrument for God. So gaya nga ng sabi ko, malaki po yung kahulugan ng water baptism sa mata ng Panginoon, dahil in that term parang nakikleanse yung physical body natin, pati yung syempre nakikleanse yung mga parang kasalanan natin pag truly talaga tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. So that's all po. Thank you for watching.